naman po tayo ngayon upang harapin ang mga issue na dapat i-face at i-face dito lang sa Face to Face! Ako po ang inyong host, Danny Catan, at ang kanyang co-host, Ronnie Milanes. Nandito po tayo ngayon upang pag-usapan ng isang napapanahong issue tungkol sa right to privacy versus the right to information. Si Nachite ang Nachite! Base! BTR! Isang babayang na hit and run sa Haro, Iloilo. Natunto ng mga pulis ang suspect sa tulong ng GMA Iloilo. Ito po ang masaklap. Sinaktan ng suspect ang aming reporter. Agad kinondena ng samahan ng mga mamamayag ang pananakit. Nakatutok si Rafi Tima. Hindi mo, please. Request na namin wala ng press. Tensyonado na ang eksena sa labas ng estasyon na ito sa Haro, Iloilo. Ang lalaking ito, todo tangging makunan sila ng video. Ilang sandali pa, bumaba na ang kasama niyang babae, kinilalang si Andrea Guriseta. Bago ang eksena ito, sinasabing nakabundol at tumalilis si Guriseta. Namataan lang ng GMA News team ng kotse nila, kaya naitimbre sa mga otoridad. Kaya naman nasabat ng mga pulis ang kotse. Untiin to na yun sa ginhambal ko, hindi nyo maintindihan. Ano problema nyo man? Kamu ginasang kameraman nyo? Ha? Ano hindi nyo maintindihan? Anong kalmahon ko di? Wala akong ginaubra lang namon. Me, my request, nothing against you, alright? Ginaubra lang namon, amon dapat hindi ulubrahon. Kila ubra ni namon ng job ni namon. Kailangan ko ni mahimong balita nga ni. Hindi nyo kuya pag-untatan niya. Ha? Hindi nyo ko pag-untatan? Well, let me tell you something. I am a law student. And one word is enough for a wise man. Ano? Pudlagi na, ha? Pudlagi na? Yung reporters, dapat yung mag-learn. Pagit ka mo more wisdom, hindi nagit ka mo kakulang. No press. No press. No press. Tinugod ni Guriseta ang GMA reporter na si Charlene Belvis. Pagkatapos ay dire-diretso na sa loob ng istasyon si Guriseta. Officer, hindi na ano. Pero ilang sandali pa, binalikan nito si Belvis at muling tinaktan hanggang sa bumagsak habang sinasabunutan. Nadetine si Guriseta, pero nakalaya rin siya matapos magpiyansa. Si Belvis, nagtamo ng mga galos at sugat. Kaninang hapon ay dinimanda niya si Guriseta ng slander by deed, grave oral defamation at physical injury. Tumangging magpa-interview ang suspect. Kinundina ng National Union of Journalists of the Philippines ang pananakit sa reporter. Kung halimbawa man daw na lumabis ang isang news team sa pagkuha ng video, hindi naman daw ito sapat na dahilan sa nangyaring pag-atake. Kinwestiyon din ng NUJP kung bakit ito nangyari sa loob pa mismo ng istasyon at sa harap pa man din ng mga pulis. Inamin ng Regional Police Director na nagkaroon ng lapses sa mga pulis na naka-duty sa istasyon. Will you properly investigated how we are going to deal with our policemen also for not having controlled the situation? Ayon naman sa Commission on Human Rights Region 6, bagamat may right to privacy ang suspect, may karapatan din naman ang reporter na maghatid ng impormasyon sa publiko. Rafi Tima, Nakatuto, 24 oras. Kaya naman, imbitahan natin ngayon ang mga taong mismong nasangkot sa insidente. So let us welcome our special guests who are Miss Charlene Belvis for the Team Right to Information and Miss Andrea Goroseta for the Team Right to Privacy. So simulan na natin ang harapan. Let us now present their arguments. Face it! According to the 2007 Broadcast Code of the Philippines, Article 1, News and Public Affairs, under Section 4, News Sources, suspects or fugitives from the law may be interviewed as news sources. However, not be aided, abetted, or encouraged in the act of planning or committing a crime, or be accompanied on their way to committing a crime. Muna siya ganun, ma'am. As presented in my argument, of course, we as media men, we have the privilege to actually interview the people involved in these kind of incidents. It's a crime. It's an alleged hit and crime. So, of course, hindi mo kumapasol. Nung kinahambal mo, ginadokument ako himself sa imo and my crew, my cameraman. It's because it's our job. It's our job to actually maihatag na siya sa people ang amo niya kind of information. It's a public information and we have the right to access to it. So, that justifies it. Hindi mo kailangan i-tampaon or whatever. My God, tapos lawyer ka pa naman.
At para sa first argument, hey! Nakasaad din dito na sa Article 1, News and Public Affairs pa rin, Section 7, Unconventional News Gathering and Reporting, when material obtained through such techniques are broadcast, this must be presented fairly, factually, and in the proper context. The right to privacy must be observed, and harm to the innocent avoided. So, muna to gani, no? Kabaloko no student ko, pag sa akon nga mga natunan, ara, gidi Japon ang right to privacy. Dapat sa amo to nga time, sa ginahimo mong imo nga job, dapat nanamdum ka man sang ethics ang job mo. Nga may ako man mismo, may right to privacy man ko. And the fact nga, ang pag-present mo tani, bala sang news, bala nga sigurado ka na nga ako tong may sala, ako na gitong suspect. Dapat fair to mo, dapat fair to nga pag-display. Kay sa ako niya nga part, unfair niya. Wait lang ha, wait lang. Feeling mo, by that time, i-air na to dayo namon. Gin-air lang to siya namon because of the physical injury it caused me. We will not air. Of course, syempre, gini sa editor-in-chief na nanan before, newscaster lang po ako. So, of course, it has to go through to the network. Kina-choose, kina-filter, pa man na siya namon. Diyos ko naman. Di nga, pag-filter nyo, ginpakita, gidya nga amo to, be. Siyempre, kung nara pa sa ako, time. Kung nara pa sa itagitan, hindi ka manakit. Ang imo right to privacy, hindi ka manakit. Kaya magiging problema mo. I mean, like, tawabal ako, wala ka tubig ka ba? Hindi ako naging problema, kaya mo ginabutan yung step sa akon. So, ayun, nakita natin kung gaano ka-importante ang right to privacy sa tao, di ba? Totoo nga. So, our next argument will be... Basic! Samantalang, under Article 7, Individual Rights, Section 1, the right to privacy of individuals shall be respected. Intrusion into purely private or personal matters which have no bearing on the public interest is prohibited. According rin sa Article 7, Individual Rights, Section 3, news coverage must not violate nor interfere with an individual's right to be presumed innocent until proven guilty. Samantalang, Article 7 din, on Individual Rights, Section 5, the broadcast of material showing arrested or detained persons being physically assaulted or verbally abused in a manner that demeans or humiliates them is prohibited. So, amo to sa argument ito. Tatlo gito ka points ang gin-emphasize. Amo gitong ginhimo mo. Liwaton ko kasi malipat ka. Una, intrusion to privacy. Ikaduwa, physically assaulted. Ba't ko mo sa lugar ko to? Physically assaulted? Ay, tuod na iya. Gasol, tapos ginahimo mo to, gin-cover nyo. Paano? Para ma-humiliate ko. Hindi na pwede ya. Wala pa. Tapos, which leads to the third, nga dapat, unless nga ma-prove nyo ba nga guilty ko nga ako dito sala, nyo ko dayon. Yes, I would just like to point out, of course, ma'am, hindi kami judge kung makahambal kung innocent or guilty, but just as shows, may proof kami for you to be actually suspect kinagalit, diba? You were about to be proven guilty because we have footage taken of you. Wala rin nag-start dito sa Palharo Police Station. Nag-report ako sa Mandaluyong Police Station sa Matabo. Kailangan ko kami sa footage of you sa Smallville actually hitting also this girl named Rhea Aquino. And na-hit sa iyong mga car ang mga poster dito sa Smallville. So, tapos kinlaktan mo lang. So, of course, the public has to know what you did. This is a public matter. You don't own Smallville, of course. It's not your private place. So, it's a public place. There are other people involved there. Siyempre, of course, ano man ang ilang safety. So, kailangan nila muna expose ang amuni nga news. So, wala kami ito yan naghamawa. Mato kami nagbuta nga, alam mo ka na nga daan, as guilty ka na. It's you yourself that will tell you. It's your conscience that will tell you if guilty ka din man or hindi. But you try to react that way, assaulting me and actually hurting me. Nagkaroon ako ng blush on dito, automatic blush on at mga pasapasa dahil sa inyong reaction. If you were actually really a law student, you should have really thought of your actions, diba? That's all I can say. And for our next argument, basic! According rin sa Article 7, Individual Rights pa rin, Section 6, no broadcast personnel involved in the coverage of arrested or detained persons shall encourage or exhort the commission of violence against the arrested person or detainee.
On this argument, of course, it's very clear. Kabaliskal sa natabo. Actually, kami ang ginakabalan sa amon ethics. So, dapat hindi kami mag-assault sa amon ng mga gina-interview or sa mga subjects involved sa amon ng mga news. And actually, wala kayo mamiging kwansi mo. I was actually telling you to calm down. To actually calm. Nakapala ko yung kalma lang, ma'am, kalma lang. And also, I also told your boyfriend ng hamba siya nga no press. Okay, kalma lang. Alam nga mo to i-off ka ron sa cameraman ng amon nga video recorder kung may matabobing nga something nga importantly or magiging significantly sa amon nga news. Of course, syempre, alaga po ng footage. But wala kami hagan-hagan sa self namon sa inyo. We were trying to calm you down. Pero anong ginobra nyo? Kadubhagid. Gintampa. Una ko sa police station. Tapos, sa sulod, sa punutan mo, pagid kuya, kag-i-drag mo, pagid kuya. Ay, hindi ka pagid makontento. Alam mo bang hindi lahat ng gusto mo, makukuha mo? And by the way, amo na siya. So, ang point ko dira, it doesn't justify, kung if ever, intrude na mo ng imong nga privacy, it doesn't justify nga pwede mo na kuya i-hurt physically, nga professional. Hindi ka ginagaling hindi sa subong. Hindi ko pala. Ano ko sino ka kayo? Ano? Tawo, may mo. So our next argument will be... Paste it! Meanwhile, on Article 9 on individual rights, under Section 3, persons, institutions, or groups who are the subject of complaints, criticisms, or grievances aired in the station must be given immediate opportunity to reply within the same program, if possible, or at the earliest opportunity. If not, the opportunity to reply should be given in any other program under similar conditions. Wala akong in-voice out ang ako niya side sa network nila. Kay kabalo ko, ang opposing side, halin man mismo sila ng network. So muna, sa action radyo na lang ko, nag-voice out sa akong opinion. Kaya para wala bias. Anong amiyabal ka naman? Ako naman ikaroon ng pwede. Ano ka man? Pwede pa? Ito pa naman. Kalma lang. National TV. National TV. Okay. Partner, kailangan talaga natin ng legal advice. Oo nga! Friendship, tulong tayo kay Ma'am Vargas. Oo, tama si Ma'am Vargas. Naalala mo ba? Teacher natin siya, Professor Vargas. Ay, oh my gosh! We need your help! We need your help, ma'am! Tulong! Article 3, Bill of Rights, the right to information, Section 7, the right of the people to information and matters of public concern, access to official records and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as to government research data used as basis for policy development, subject to such limitations as may be provided by the law. Inviolable. Right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose. No search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge.